Ito ang nakakalungkot na realidad ng mga tao. Karamihan sa kanila ay biktima ng manipulasyon ng demonyo. Ngunit hindi sila nakakamalay dito. Akala nila na ang pinaniniwalaan nila ay tama dahil nasabihan sila na ito ang tama. Sumusunod lang sila sa kung ano ang ibubulong sa mga tenga nila. Sunod-sunuran sila sa kung ano ang itatanim ng demonyo sa puso't isipan nila. At ito ang ipapaunawa ko sa video na ito. I will expose the devil's work and he's not gonna like it. Sa video na ito, ibubunyag ko kung paano nililinlang ng demonyo ang sangkatauhan tungo sa unti-unting pagkasira. Paalala lang, kung isa ka sa mga taong nasa ilalim ng manipulasyon ng demonyo, hindi mo magugustuhan ang sasabihin ko rito. Sigurado yan. Iiyak at iiyak ka sa comment section habang walang kaalam-alam na pinagtatanggol mo na pala ang mga ginagawa ng demonyo. Maniwala ka, maraming tao ang magagalit sa sasabihin kong katotohanan at sila ang magiging patunay sa ginagawang manipulasyon ng demonyo. Kaya kung isa ka sa kanila, leave your comment below dahil bubulabugin ko ng malala iyang demonyong nasa ulo mo. Just don't forget to like and subscribe kung sakaling tamaan at magising ka sa mga salita ko. Let's begin the awakening. Usapang relihiyon na agad tayo, natural maraming matitrigger. At yung mga matitrigger na yon, sila yung mga fanatic sa religion nila. Ibig sabihin, relihiyon na halos ang sinasamba nila, hindi na Diyos. At ganyan na ganyan ang gustong mangyari ng demonyo. Ang linlangin ng mga tao at papaniwalain na relihiyon ang magliligtas sa kanila. Sino ba ang gumawa ng relihiyon? Diyos ba ang gumawa nito? Di ba hindi naman? Tao lang din ang gumawa ng relihiyon dahil kailangan nila ng paniniwalaan para sabihing nagkakaisa sila sa ngalan ng Diyos. Isang malaking kalokohan, hindi ba? Tingin mo ba hindi madali para sa isang demonyo na pasukin ang isang relihiyon? Satan is the father of lies. Kayang-kaya niya itong gawing kasangkapan para kontrolin ang mga tao at mga paniniwala nila. Kayang-kaya niyang impluwensyahan ang mga aral nito para iligaw ang mga tao tungo sa kahipokritohan at pagkakawatak-watak. Bulag ka pa rin ba? Tingnan mo nga kung ilang relihiyon na ang mayroon sa buong mundo. Exactly. That is the work of the devil. Division, pagkakawatak-watak, pagbubukod-bukod ng paniniwala, pagkakanya-kanya. Yan ang rason kung bakit maraming umusbong na iba't ibang relihiyon. Dahil una pa lang, nasa plano na ito ng demonyo. Ang ilayo ang tao sa Diyos sa pamamagitan ng mga corrupted na relihiyon. Dahil alam ng demonyo na kapag ang isang tao ay may pinaniniwalaan na, handa itong makipagpatayan alang-alang sa paniniwala niya. At yan ang gusto ng demonyo na mangyari. Mag-away-away gamit ang mga sarili nilang paniniwala. Magkawatak-watak kaysa magkaisa. Kaya pansinin mo, yung mga relihiyon ba ngayon magkakasundo? Di ba hindi naman? Magkakaaway lahat sila. Mga nakikipagpagalingan kung sino ang tama at kung sino ang mali. Nakikita mo ba yung ginawa ng demonyo rito? Napaka-basic lang. Simple brainwashing and manipulation lang. At tuwang-tuwa ang mga demonyo dyan dahil ganyan kadaling paikutin ang mga taong walang tunay na pagkilala sa Diyos. E ano kung lagi kang nagsisimba? Ano kung parte ka ng simbahan? E ano kung taong simbahan ka?
Hanggat wala kang personal na relasyon sa Diyos, walang silbi ang pagiging relihiyoso mo. Ginagatasan ka lang ng relihiyong kumokontrol sa iyo. Nariyan ang Biblia. Nariyan lang ang salita ng Diyos. Bakit hindi ka dumiretso sa Kanya? Bakit kailangan mo pang makinig sa iba? Nandyan lang ang salita ng Diyos. Bubuklatin mo na lang at babasahin. Dumirekta ka sa Kanya dahil hindi Kanya lilinlangin, hindi Kanya lolokohin at mamanipulahin ng mga salita Niya. Hindi gaya ng mga pinuno ng simbahan o kung ano pa na puro kabaluktutan ang mga pinapakain sa iyo. Buklatin mo ang libro at ikaw mismo ang magbasa. At kapag naunawaan mong mabuti ang nasusulat dito, mapapagtanto mo na maraming ang kabaluktutan ang pinagsasasabi ng mga relihiyong pinaniniwalaan mo. Ngunit ano pa man ang sabihin ko, kung mas malakas naman ang kapit ng demonyo sa iyo, ipagtatanggol mo pa rin siya. Nakakaawa ka dahil baka hindi ka na makawala dyan. Ito ang nangyayari ngayon. Devil's Word din ang isang ito. Napansin mo ba ang biglang litawan ng mga kung ano-anong modern distractions? Sa social media na lang, kalat na ang kung ano-anong content na pupukaw sa atensyon mo. They seem harmless dahil ganyan ang gusto ng demonyo na paniwalaan mo. Ang paniwalaan na hindi ito nakakasama sa iyo. Ngunit ang nakatagong katotohanan ay ang mga distractions na ito ang naglalayo sa iyo sa Diyos. These distractions are pulling you away from spiritual growth. Ano bang napapala mo sa mga yan? Hindi ba't wala naman? Nauubos lang ang oras mo at hindi mo alam na kinaaadikan mo na ito. Kaya't pabalik-balik ka sa ganitong bisyo. Ang hindi mo alam, inilalayo ka na pala nito sa spiritual growth na dapat ay pinalalago mo. Sabihin mo nga sa akin, kailan mo huling pinakain ng kaluluwa mo? Wala. Dahil puro basurang content ang kinakain mo. Wala ka nang nakuhang pakinabang dito, inilalayo ka pa nito sa spiritual growth mo. Gumising ka. Isa rin ito sa effective technique ng demonyo para ilayo ka sa Diyos. Napakadali lang para sa demonyo na papaniwalain ang sangkatauhan na ang kasiyahan ay matatagpuan lang sa mga material na bagay. At kapag nahulog ka na sa patibong na yan, mahihirapan ka nang umalis dahil sarado na ang utak mo sa paniniwalang yan. At dulot nito, mababaling na ang atensyon mo sa mga material na bagay. Malululong ka na rito hanggang sa tuluyan ka nang makalimot kung ano ba talaga ang tunay na mahalaga. At iyon ang spiritual growth na dapat mong bigyan ng atensyon. Ngunit wala na ang isip at puso mo rito dahil napako ka na sa mga material na bagay. At kung ganyan na nga ang nangyari sa iyo, lulubayan ka na ng demonyo. Hindi ka na nito papansinin, hindi ka na rin ito aatakihin dahil tapos ka na. Nailigaw ka na niya ng walang kamalay-malay. Tandaan mo, kapag hindi ka na pinapansin ng demonyo, ibig sabihin, gusto niya ang ginagawa mo. Isa ito sa pakulo ng demonyo, kahit ako mismo nalinlang sa patibong na ito. Alam mo ba kung ano ang hustling culture? Ito yung umusbong na kultura kung saan kailangan mong magpakabisi sa buhay. Grind mentality kung tatawagin. Tuloy lang ang grind. Grind lang ng grind. Aakalain mo na walang masama sa ganitong gawi. Ngunit, ang hindi mo alam, isa lang itong pakulo ng demonyo upang mawalan ka na ng oras sa Diyos. Kesyo dahil mahalaga ang grind
mo. Napaka-basic, hindi ba? Hindi mo maiisip na may masamang epekto pala ito sa spiritual growth mo dahil aakalain mo na nasa tama na ang ginagawa mo. Tipong nakakalimot ka ng magbigay oras sa lumikha sa'yo, mali na yan. Deception na yan ng demonyo upang ilayo ka sa Diyos. Don't get me wrong, walang masama na mag-grind ka sa buhay. Ngunit kung sa pag-grind mong ito, may nakakalimutan ka na pala, baka kailangan mo nang magdahan-dahan muna. Hindi mo alam, napapabayaan mo na pala yung relasyon mo sa Diyos. Dahil nawawalan ka na ng oras para sa reflection at connection sa Kanya. Bubulabugin ko ulit ang natutulog mong diwa. Makinig ka. May mga tao dito na hindi naniniwala sa Diyos. Mga nakakaawang clowns. Saan ka naniniwala? Sa demonyo? O hindi rin? Wala kang pinaniniwalaan. Di mas masahol ka pa pala sa isang demonyo. Dahil hindi kaya ng demonyong magpanggap na walang Diyos. Alam mo yan. Di mas masahol ka pa kay Satanas dahil si Satanas, nagrebelde nga siya, ngunit hindi niya kailanman itinanggi na hindi totoo ang Diyos. O baka naman hindi ka naniniwala sa lahat ng ito. Well, nauunawaan kita dahil isa ka sa mga produkto ng manipulasyon ng demonyo. Isipin mo na lang ito, karamihan ng nanonood sa channel na ito, tinatawag akong matalino. Ngunit alam mo ang totoo, mas matalino kaysa sa akin ang demonyo. At kung ako ang demonyo, isiguraduhin kong maghahari ang takot at pagdududa kaysa sa pag-ibig at pananampalataya. Nang sa gayon, ang lahat ay maging dismayado sa oras na malaman nila ang katotohanan tungkol sa manlilikha. Ni hindi na sila mag-aatubiling hanapin pa ang katotohanan dahil ang puso nila ay nababalot na ng pagdududa. Ganyan na ganyan ang gustong mangyari ng demonyo. This is how the devil keeping people away from God without them realizing it. Kaya't mag-isip-isip ka, baka mamaya hawak ka na pala ng demonyo sa ulo, ngunit hindi ka pa nakakamalay. Tandaan mo, without spiritual awakening, you will never escape the devil's advocate. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli nating pagkikita, mga tapat kong kawal.